ako. Yan, sabi ko sa inyo, hindi pantay yung ano eh. Yung paa. Kaya, alanganin eh. Wait. Hello there guys! Ayan, for this vlog, samahan nyo kaming magtayo ditong Giant RS na nabili ko. Hindi ako makalapit at baka ako'y bagsakan. Ayan, kailangan lapitan natin para makita nyo kung gaano kalaki yung mga ano niya, ugat. Ayan. Parang octopus yung mga ugat niya eh. Kaya lang hindi balanse, hindi paikot. Kailangan barely katulad nung ginawa nating ano, giant doon sa bukid. Lagyan mo ng paa dyan sa part na yan na walang ugat. Oo, baka may paso dyan na ano, sira. O kung ano mailagay mo dyan. Kasi hindi pa ikot yung paa niya eh. May part na walang paa. Kaya doon bumibigay. Ang tutulak mo gano'n na. Hawak mo ba? Baka ako bagsakan eh. Ayan, ang lalaki po ng kanyang mga ugat. Kaya lang sabi ko nga hindi pa ikot. Dito lang sa side na to. Doon sa side na yan walang ugat. Kaya doon nabubuhal. Yan, solid po yung puno niya. Wala siyang butas. Ang ganda ng mga sanga. Solid yung mga sanga. Although maliliit siya. Eh pag ginrap mo siya, ang daming pwedeng ilagay na variety. Ayan. Ang possible height nito ay 5. So, halos kalahati lang siya. Almost 10 feet po yung RS na to. Napakaraming sanga. So, maraming mailalagay na variety pagka chinaga talagang i-grap. Ang tanong ngayon, bakit nandito sa ilalim ng puno ng mangga? Dito ko po muna bubuhayin. Dito muna namin naalagaan ng dilig. And then, pag buhay na, at saka ako ipapalabas. Yan, dito sa lugar kasi na to, andito yung mga RS namin. Ayan, ang dami niyan. Ito pa. Tapos dito rin yung nakalagay yung mga maliliit na ginagrap. Ayan. Lalagyan ng pinaka-paa doon. Kulang pa. Sayang kasi pagka pinutol mo yung ugat eh, baka may mabili ako na paso na pwedeng wag putulin yung ugat, maiporma nang hindi na puputol yung ugat para maganda. Yung sanga ng mangga, baka matangay niya kasi maliit lang yung sanga na sinasandalan. Ito po ang talian na. O, talian nyo doon sa parte ng sanga ng mangga na malaki. Eh, ayun, papunta doon sa medyo malaking sanga. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Malaki pa sa tao yung puno niya. Marami-raming buhangin ang ipang lalagay mo dyan. Dito muna siya tatabunan ng buhangin and then didiligan everyday. Kapag mahahaba na isang at saka natin ilabas, kataon noon may pambili na tayo ng paso kasi super laking paso ang kailangan nito para manatili siyang giant. Pwede siyang lagyan ng iptanin sa maliit na paso kung puputulin, pero nanghihinayang naman akong putulin.
Pero pag di ko siya pinutol, baka hindi na mabenta kasi sobrang laki pa, so hindi na kayang buhatin. Pero pag pinutol ko siya sa gitna, pwede siyang ibenta. Sa medyo maliit na paso lang mailalagay pag pinutol sa gitna. Tansyain mo nga muna, Berly, sa octagon natin na malaki kung kakasya. Kung puputulin ko sa gitna. Bababaan. Oo, yung mababa na malaki natin. Kasya kaya yan? Kaya lang baka maputo lahat yung ugat. Ang ugat po niya sigurado, ma'am. Permis dito. Kasi po para bumaba itong ito. Pero yan, mapuputulo para makakakulang, kaikot na gano'n. Babos po tayo. Kung makuha ka ako mas maganda, kung mas malaking paso, makuha lahat yung ugat. Kung medyo... Tapos putulin sa kalahati para mababang paso lang, kaya. Medyo malaking paso, tapos putulin sa kalahati. Para pwede pang ibenta. Kasi pagka ganyan, puro pang na lang yan. Yung di pwedeng ibenta, marami na akong ganun na mga giant Puro na lang di pwedeng ibenta. Nai-stack ang puhunan. Ayan, pakita ko sa inyo yung ibang mga giant ko dito. Kung saan marami na akong malalaki dito. So, sayang kung puro hindi pwedeng ibenta. Siyempre marami rin namang nagkakagusto na magkaroon ng mga ganitong koleksyon. Ayan, ito po yung halimbawa ng isang giant ko dito sa garden. Tingnan nyo kung gaano kalaki puno, gaano kalaki paso. So, ito po yung hindi na kayang ibenta. Kaya ito yung iniiwasan ko ngayon na yung mga mabibili kong giant, kailangan kaya na pong ibenta or pwedeng ibenta, kailangan yung kayang buhatin. So, tingnan nyo, ito yung isa sa mga giant ko dito. Tapos, ito pa. Although hindi kalakihan yung sa kanya, yung puno niya, pero mataas siya. Tapos, ito pa. Ayan, ito talagang, malaki yung puno, then malaki yung mataas yung sanga. And then, ayan, heavy pro namin ng tagulan. So, hindi pa siya nakaka-recover. Pink patch po yan. At tapos, ito pa yung giant natin dito. Pink patch din siya. So, madami na akong ganito na malalaki. Ito pa. Puro hindi pwedeng ibenta kasi po super laki ng paso niya. At mabigat na siya. Sinadya ko po na ganyan yan para... pang mother plant po namin. Mabilis po kasi lumago kapag malalaki yung mga paso. And then ito pa, giant na Pink Panther Taiwan. So ito po hindi rin po may bebenta dahil mabigat. Depende na lang po sa bibili. Pag talagang desidido siya or porsigido siyang mabili, siya na po yung gagawa ng paraan para maiuwi niya. Ayan. Pagka ikaw gumawa ng paraan para maiuwi mo to, sigurado mabibili mo. So, dito tayo. So, ito pa yung isa nating giant. Ayan, nire-graph natin kasi hindi maganda yung dating variety. So, pinapalitan ko ng variety. So, ito. Ganyan din kalaki. Yan, ito pa, oh. Kunin mo yung taas. So, ito pa yung isa nating giant dito. So, ito pa. Ayan, puro po ako giant, puro ako collection. So, ayoko na ng giant na Ito pa, oh. Ayoko na ng giant na hindi mabebenta. Kailangan may giant ako na pambenta. Ayan. Dahil sa bukid, marami rin tayong giant dun sa bukid. Hindi na tayo pupunta at mainit. So, ayan po. Kaya yung tinatanim namin ngayon ay gusto ko sana pag nabuhay ay mailagay sa paso na kayang ibenta para kung meron pong maghanap ng giant, meron akong maibebenta, hindi puro collection ko dito. So, balikan po natin yung tinatanim, tingnan natin kung Rina.
hinatak mo doon para ano? Opo ma'am, Hindi alalay. siya mabuwal, alalay. Alalay po. Ayun yung tali. Nilagay doon sa medyo malaking sanga ng mangga para hindi siya bumigay. Ganyan. Ikot mo doon. Laki doon. Eh, kahit yun natin lang. Kita mo So, ito na po yung katapusan ng pagtatanim. Ayan. Kinabunan po lahat ng buhangin. Wala po nakalabas na ugat. Ayan. Madali lang pong buhayin yung klase ng ano na to. Yung klase ng puno na to. Yung mga sanga niya. Ayan, oh. Madali lang buhayin yung ganyan. Tingnan nyo, oh. Green na green. Ayan, sariwang sariwa. Madaling buhayin yung mga ganyang ang klase ng puno. Hindi ko alam kung anong variety kasi mga ordinary variety lang po itong mga malalaking ganito. Yung ganitong klase ng sanga, alam ko yan, madali lang buhayin. Madami na ako natanim na ganyan. Madaling buhayin. May mga klase po ng sanga na mahirap buhayin. Humanap tayo. Yan, ito yung tanim natin. Katatanim lang din ito. Tingnan nyo. May mga ano na. Yan, may mga usbong na. Ito yung klase na mahirap buhayin. Yung bang matanda na. Yan. Ano na yung balat. Yan, alam mong matanda na siya. Medyo mahirap buhayin yan. Tapos ito po, tingnan nyo. Hindi ko alam kung anong mga variety to. Karaniwan po siya, pink lang to eh. Ayan, yung may itim na ganyan. Matanda na yan, matagal na. Kumbaga matagal na nakatanim. Medyo hirap na siyang buhayin. Lalo na't malalaki ganyan yung sanga. Puro malalaki yung sanga niya. Mahirap siyang pag-usbungin. Pero yung sanga, dapat pag nabili nyo, may nakita kayong nakakabit pa, nakadugtong pa. Or maliliit yung sanga ng dulo, wag nyo agad puputulin. Kasi yung maliliit na sanga na yun, ng mga mura na yun, yun ang mabilis pag-usbungin. Yan, ito pa oh. Isang, antagal na dito, hindi pa rin nabubuhay. Yan, may mga sira-sira. Pag gagrapin ito, dito puputulin nyo na para hindi makuha yung sira na to. Kasi pag mumulan to ng ano eh, yung sira. Or baka papalaki kapag malambot yung part. Pero ito naman matigas yung part, okay lang. So dapat dito na lang putulin yan, wag nang isamang i-grap. Yan yung mga klase na matagal buhayin. Tingnan nyo, sariwa din naman siya o kulay green. Pero, matagal na siya dito, hindi pa nabubuhay. Yung mga ganong klase, matagal buhayin. Ito pa. Ito, tagal na rin dito, hindi pa rin nabubuhay. Ito, yung mga magagaspang yung balat, matagal buhayin kasi siya, makapal. Yung balat. Ito, sariwa pa yung laob. Pero wala na yung green na part niya. Kumbaga malalim na yung part na sariwa. Kaya siguro mga na lang to, 70-30. 70% mabubuhay, 30% hindi. Sayang, laki pa naman. Ayan. Ito rin madali lang itong buhayin eh. Pero ewan ko yung klase na to ng sanga, madali rin buhayin. Ewan ko lang bakit. Hanggang ngayon, di pa siya nabubuhay. Ang tigas kutkutin. Pag kinutkot nyo po ganun, nakita nyo may green, buhay pa nun. Sariwa pa. Ito ang hirap kutkutin. Hirap kutkutin. Ito pa, yung mga magugulang na sanga na yan, hirap buhayin yan. Ito katulad yan. Yan, mahirap buhayin yung mga ganito eh. Yan yung parang matanda na sila sa pagkakatanim. Mahirap ng buhayin. Mas mainam pa yung medyo bata yung sanga. Yan, pero yung nakita ko na yun, ito pa pala hindi pa napapasok. Pero yung nakita ko na yun sa klase ng sanga ng giant natin na to, madali itong buhayin. So, update ko po kayo kapag buhay na. Para makita natin kung totoong madali nga siyang buhayin.